Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Survey on Personal Safety, Fear of Crime and Violence isasagawa sa lungsod ng Lawag. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Inpakamot ni National Police Commission Region 1 timayuswat a survey on personal safety, fear of crime, and violence dito'y Pagilian ken may sa dito'y syudad Tilawag anapili apakayuswatan na dito'y Ilocos Norte. Dahil tinagbaling ang courtesy call ni Napolcom Assistant Regional Director Attorney Alan Ancheta ito opisina ni Mayor Michael Marcos Kion itay kalabas. Segun kinikyon na ilawlawag kadakwada ang dito'y syudad Tilawag ket adda ti 50 nga respondente manipod iti 5 barangay. Karaman dito'y dagiti residente, dagiti mangmanggad, commuters, babae, ubing, senior citizens, academics, business proprietors, ken informal laborers. Gagam tinasong survey amamuan ti sentimiento dagiti umili seknan iti kinatalgad da iti panangawat da iti krimen ken violence ken umapnek da iti agdama nga sitwasyon iti peace and order landscape dito syudad Tilawag. Kalikagong pa iti Napolcom at tingitingan ti panagkita dagiti residente iti kapulisan dagiti addang tapno malabanan ti kriminalidad ken dagiti pampersonal a seguridad dagitoy. Manipod iti syudad Tilawag dahito ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, mga magsasaka sa La Union nakibahagi sa Rice Technology Forum ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nakipasat tinasurok sa nga gasot a Manalon manipod iti na dumaduma apasat ti La Union iti naangay a farmers sa field day kan Provincial Rice Technology Forum iti Santo Tomas La Union itay kalabas. Next serbita aktibidad kas culmination iti hybrid rice challenge para iti dry season. Ditoy anay parang dagiti na dumaduma a hybrid seed varieties nga inobserbaran dagiti Manalon. Nakikay kay samot iti aktibidad ti 20 katsam a private seed company kan in parang dagiti hybrid rice varieties. Para iti patas nga evaluations na aramat ti agpapada a package technology iti tunggal klase ti hybrid rice. Naipresentar pa'y kabayatan ti aktibidad ti resulta ti wet season hybrid rice challenge ana angay iti 2023 no sa dino numero 1 ti Bio Rice 650 ti Bio Seed. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Dagupan, pagtugon sa mga sakuna sa Pangasinan, tinututukan. 3 araw na capacity building ukol sa GeoRisk PH isinagawa. Narito si Ricky Kasipit para sa balita. Matalunggaring ya asumpal so taluran agaw ya capacity building uno nga geospatial information management and analysis project for hazard and risk assessment in the Philippines o GeoRisk PH at Luyag ya Pangasinan. Akibiyang at sayon paningipasal iray 144 ya totoo yinan lapud Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRMO ja Dumaruman Balay ya Pangasinan sayon agawan paningipasal at in padaulo ya lokal ya pamahalaan
Pangalan niya Pangasinan Jad Pika Kasakay, Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tan Office of Civil Defense. Sa GeoRIS PH at sakay inisyatiban multi-agency in padauli gobyerno, piyan magmariw a sentro impormasyon ni paakar at saray natural ya peligro tan risk assessment. Gagalato yung panangipasal ya suporta ay aktibidad tan panagplano'y LGUs at saray natural a peligro tan makapanggaway maabig na desisyon jad paglay iray kalamidad. Manlalapod jad RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Palawan PhilSys registration ng Philippine Statistics Authority o PSA isinasagawa sa mga 4Ps beneficiary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Palawan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig. Dayon-dayon ang imbubuhat nga pagpaparehistro ay ang sinikupan i-4P sa probinsya ang Palawan igsa kabilugan ni ang Mimaropa para sa Philippine Identification System o PhilSys. Diya ay sa pagtarabyangani ang Philippine Statistics Authority o PSA ig ang DSWD digi sa Palawan. Ingbuhat ang on-site mobile national ID registration, e-Phil ID issuance ig authentication services. Ang akalabas lang adlaw kadengani ang Family Development Session i-4P's Municipal Operations Office ang Sofronio Española sa Singkap Elementary School, Barangay Pulot Interior. Sa taladyang aktibidad nga intrabyangani ang DSWD ag PSA ay sigurado makakabal ang mga sinakupan sa 4P sa mararing mga munisipyo andang PhilSys o National ID, marin hindi rin sila obligado magpakon sa opisina ing PSA. Base sa listahan, 13 nga mga bata na may edad nga 5 kadugon pababa ang nakaparehistro sa PSA ig 45 duman ang mga benepisyaryo nga akapa-authenticate iandang PhilSys ID nga gamit ang PhilSys check. Insigurado ang DSWD ing PSA nga ipadayon-dayon pa ang aktibidad nga dyan sa iba pang lugar sa probinsya ang Palawan nga may mga benepisyaryo pa ang 4Ps nga arapa kaparehistro ig arapa ka-RCB andang mga PhilSys ID. Agalin digi sa Puerto Princesa, Palawan, dyan si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, rehabilitasyon ng 1 megawatt hydropower plant sa Eastern Samar, pinuri ni National Electrification Administrator Almeda. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pagkat nga gintago siya ni National Electrification Administrator Antonio Mariano Almeda ang gimpatuman nga rehabilitasyon ng 1 megawatt ang Manuray mini hydropower plant habung tuhan lawaan Eastern Samar. Ang pagtago siya ni gimpaabot ni Almeda kumo panguna nga bisita durante ang blessing and commissioning nga nasabi nga planta kasangkalok nga adlaw. Dida hiniiya ginayat ang ibang electric co-op nga magtukod ng kalugaringan nga renewable source of energy. Iniinhabot nga nati kahitas nga demand ng kuryente han nasod. Iyaliwat ginawhag ang pamunuan ng Eastern Samar Electric Cooperative nga padayon nga maghimoy mga pitad nga marisultan mas epektibo, episyente, ngan competitive nga serbisyo ang mga member consumer owners sini. An Amanhuray mini hydropower plant nga pinailaro men 27 million pesos nga rehabilitasyon in gintukod ng National Electrification Administration didan tuig 1988. Ini nahipasan pagmangulo hay sa Melco pinaagihan ipiera law. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod 4PH Stakeholders Forum, isinagawa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Regional Office 8. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuoang ulat. Atol sa pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa Department of Human Settlements and Urban Development,
Ang 4PH Region 8 Committee sa pakiktambayayong sa House and Real Estate Development Regulation Division malampos ang nagpaygayon sa pambansang pamangay para sa Pilipino kon 4PH Stakeholders Forum netong miyaging semana dahil sa Palolite. Mainiton nga giabi-abi ni DSHUD Regional Director Michael Victor Tizon ang mga stakeholders nga nagpasiyugda sa epekto sa programa sa pagtubag sa panginahanglanon sa pabalay sa rehiyon. Ang maong programa gitambungan sa mga representante gikan sa 72 ka mga local government units o ka provincial LGUs, 26 ini dedikado nga mga local chief executives nga nagrepresentar silang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Mitambong usab sa forum ang mga developers, contractors, asosasyon sa mga empleyado sa gobyerno ug union nga mikabat sa 170 ka mga partisipante gikan sa halapad nga mga stakeholders. Ang mga resource persons gikan sa mga importante nga shelter agencies o government financial institutions mao ang National Housing Authority, Social Housing and Finance Corporation, Home Development Mutual Fund, Development Bank of the Philippines ug Land Bank of the Philippines giimbitar usab sa pagpresentar alang sa ilang tahas o kontribusyon sa pabalay program. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Roel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Roel Bugnos mula sa Sogod. Dahuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City Mayor nag-host ng dinner para sa mga kalahok ng 75th PAL Golf Tournament. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nag-host og dinner sa Cagayan de Oro City Mayor Rolando Oy aron sa mainitong pag-abi-abi sa mga magdudula og opisyal sa 75th Philippine Airlines Interclub Golf Tournament nga gipahigayon ni adtong miaging gabi sa Mulberry Suites Business Hotel ning Dakbayan. Nagrepresentar kang mayor sila si Attorney Spencer Palen sa City Mayor's Office ug City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas nga nipadayag sa suporta sa local chief executive sa Elite Sporting Golf Event diin magsangka ang mga nag-unang golfers sa nasod. Ang gipaabot nga tinuig nga kalihukan nagpili sa Cagayan de Oro City og Manolo Fortich sa Bukidnon isip twin venues alang sa Diamond Anniversary Edition sa PAL Interclub Golf Team Championships. Nagsilbi isip mga dapit sa torneo ang duha ka sikat nga golf course sa Northern Mindanao, Pueblo de Oro Golf and Country Club sa Uptown Cagayan de Oro ug Del Monte Golf and Country Club sa Manolo Fortich, Bukidnon. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, 12.9 million pesos na halaga ng Farm to Market Road na ipinagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 9 sa bayan ng Labason sa Zamboanga del Norte natapos na. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Leslie Cubol. Natibawas na sa Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH 9 ang konstruksyon sa dulaan sa 13 milyong kapisong Farm to Market Road o FMR sa Barangay Lapatan sa lungsod sa Labason sa Zamboanga del Norte. Among kalsada, aduna kay gitason nga 688 linear meters og naghatag haruhay og luwas nga biyahe sa mga molupyong maghatod sa ilang mga produkto sa merkado sa lungsod. Ang implementasyon sa maong FMR gidumala sa DPWH Zamboanga del Norte 3rd District Engineering Office. Ang pundo nga 12.9 million pesos didto kini gihulbot sa DPWH 9 sa General Appropriations Act 2023. Mato ni Engineer Kaya Mumbao Dia, Regional Director sa DPWH 9, among kalsada maghatag og dakong nga benepisyo sa mga motorista og sa mga residente alang sa mas dali og mas luwas nga biyahe ilabi na sa panahon sa kagabhion. Maghatag usab kinig dakong kontribusyon sa socio-economic growth sa lungsod sa Labason. Ang proyekto kabahin gihapon sa infrastructure flagship projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilawom siyang Build Better More Development Agenda alang siyang gipangandoy nga bag-ong Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dakuin naman natin ang Marawi, mahigit 2,000 ektarya ng lupain sa Bangsamoro reforested at rehabilitated na habang patuloy pa rin ang reforestation program ng Ministry of Environment and Natural Resources. Narito ang detalye ng balita mula kay Johania Yusuf. Labi 2,000 na 2,600.66 hektar sa lupa sa Intirwa Bangsamoro akya pamumulaan sa mga kayo para ko reforestation ago rehabilitation program ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o Dinamenre. Kabasa Menre Minister Ahmad Brahim, itataros din na opisinayran sa mga programa para ko kapsiya pa kum liblibta sa Bangsamoro ago kapagumpia ay mga palaw apyangadaan sa mga kayo misabab ko pitibarangan na galbak adi papakain lagi dukap tumutula kung mga kayo ada udasyan sa ikot tatandingan. Piyakatan na pa ni Minister Ibrahim makinanglan so kapamagugupa o pitibarangan na umpungan na opisina para ko kapsiya pa kung mga palawag o the natural resources sa disiran mabinasa para mitataros sumapi akapakambubutado ecosystem sa isa Bangsamoro. So sustainable forestry practices na pad ko enhanced 12-point priority agenda opisina ibang Bangsamoro Chief Minister Ahud Ibrahim. Giya si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news.